Sa Pilipinas, we have 3 minutes after 9. Kumusta ko po? Migising ko pa. Ay, Rugo, nung yan ako migising, kikiyakan na ako ngayon eh. Boy Santiago, Yes! Kamusta ka na, Tito Perry? hindi mabuti. Kaninang hindi kita nakita. Ngayon, Sumama. mabuti na. Sa pangalan ni Albert B. Lacanlale, in motion. Motion, oo, may biyahe. Saan? Aba, Sosyal. Oo, Okay. BMW ang tinetest nila. Talaga? 4-wheel o 2-wheel? Four-wheel, two-wheel yung anak mo. Sige, reserva niyo akong dalawa dyan. Yung kay Boy Santiago, ireregalo ko sa kanya sa June 7. Gusto ko mas mabilis yung atras kaysa sa Abante. Correct, 120. Now na. Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa radyo, RW 95.1 FM. At syempre po sa Facebook. At huwag niyong kalilimutan, meron kayong mga nakikitang magandang mukha na bisita natin ngayon. At habang tayo ay magdidiskusyon, walang brownout, bawal. Boy Santiago, ilang araw bago eleksyon? Eh di 39 days na lang. Bilis ha? Oo. Tapos? Pumili na kayo at makinig sa mga kandidato. Ang petsa, Eh, atras na po ng Abril 2025. kita mo rin Abril 3, 1904, i-Elias Laksa. May bay tsaging bangka, guagua. I-Laksa, magaling yung pintor. Iti, dakal niya pinyambot, agalal. Manibatan King Art Association of the Philippines. Meteya kitang November 1990. Iti po manibatan niya Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Pamanimuna ng Rabbi Pangan Tantingko. Abril at 3 naman, 1896, itinatagpo ang Magdalo, isang faction ng Katipunan na pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Ito ay pinsan ni Emilio Aguinaldo, sakop ng Magdalo ang mga bayan ng Cavite, El Viejo, Bacoor, Carmona, Dasmariñas, Imus at Silang. Ang isa pang faksyon ng Katipunan ay Magdiwang na pinamumunuan naman ni General Mariano Alvarez at sakop ang mga bayan ng Noveleta, Naik, Maragondon, Ternate, Indang, Amadeo, Alfonso at ilang bayan sa Batangas. Kapangalan to nung pinutap nila Antonio Trillanes. Oo, yung Magdalo. Di ba di ka nasali ron kasi magdala ka? Magdala yung akin. O yun. Eto, Babayad sa po yung Magdalo. dadala na ni Jesus Mario siya tapong bilo. O Boy Santiago, bago ko basahin yung paborito mong shabu, magkano ang palitan ng piso sa dolyar today? Aba, naalala mo. Ako pa. Ang hindi ko lang natatandaan, yung mga utang mo sa akin dahil hindi ka naman nagbabayad, forget me not na lang. Bayad na yon. Game. Palitan ng piso sa dolyar, 58.21. 0.38 ang yen, 73.43 ang pound. Hong Kong dollar, 7.49. Pera ni Pacho, Canadian dollar, 41. Pera naman ni Doms Pangilinan, 43.39. Pera ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 36.96. Ay, sino po makakapagdala sa akin ng Baharin dinar? Babayaran ko ng doble. Di pa ako nakakita ng ganun eh. Laging mataas, 154.51. Correct. Saudi Real naman po, 15.52. Ang United Arab Emirates Drum, 15.85. At ang euro na senyor, Rauli Cupakino, 60.82. Ang Korean won, 0.0404. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Masayang panonood at pakikinig kay Marines Conanan Hazel, Terry Santiago Mendoza, Tony Sinamban, Elmer Villanueva, kasama si Lucy Tenizo, etong si Gold Araw, Roan May, Corazon Abaya Miranda, Crystal Relos, Almatayag Panlaki, si Ronnie Santos at Denglaus Paule. Boyat Vergara, good morning. At saka si Fernando Mercado. Oh. Si Buboy. Buboy na lang. Correct. Car wash. Ng batch 84 yan. Iya ka pa. Mamaya bago natin kausapin yung ating mga bisita from Pelco 1.
Ito muna. Sa Japan, na-imbento ang meth. Shabu ang tawag. Noong una ay ginagamit ito ng mga Japanese para hindi mabilis magutom at para hindi ka agad manghina sa gitna ng kanilang mga trabaho. Nang sumapit ang World War II, ginamit na ito ng kamikaze pilots at wartime factory workers. Ngayon ay kontrolado ng Yakuza ang distribution at pagbebenta. Ay, matagal na pala ito, Santiago. Hindi ka pa tao may shabu na. Matagal na. Okay. Sa Norway, papi. Sa Norway naman, ang salitang Texas ay slang ng crazy. Saan yan? Norway. Lalayo ka pa sa Pilipinas, may salitang Texas. Sabong Doreta ikaw. Kaya nga, ang slang niya, Boy Santiago. Sa slang. May pakili, David, uling balo na ito. Okay. O game. Oh. Baba, magtrabaho ka, hello. Ayon. Ako pa ba? Natural, bakit? Hindi na ba ikaw? Uwi ka na. Ayon manglangot ka po sa World Health Organization, may 5 bansa kung saan mas mataas ang suicide rate ng mga babae kaysa mga lalaki. Ito po yung China, Pakistan, Bangladesh, Iraq at Indonesia. Do you know why they do that, Boy Santiago? Bakit? Marami doon mga member ng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. They would rather be alone. Kaya doon kukunti yung mga nag-aasawa, papi. Bakit takot? Makasarili sila. Di ba sa Pilipinas, kukunti yung mga suicide. Masayahin tayo eh. Oo nga naman. Kamukha halimbawa, si Madel, halimbawa yung sweldo niya 60,000, no? Hindi ko lang alam kung ilang buwan yun. Tinipid mo naman. Masaya, ano ka mo? Kinupit mo palagay ko. Huwag ka nga makikilam. Dollars yun. Hello, hello, hello. Gusto mo malaman? Ito, 58.21 kasasabi mo lang. Minemenos mo, pokpokin mo nga ng termos mo. Para Tanong ko si Engineer Alan. kausapin na natin para sila makarami. O, teka lang. Eto ho, ang balita natin, importante ito, sa harap ng mahal na gastos yan sa ospital, iginit po ni dating Senador Bam Aquino na dapat maglaan ng gobyerno ng sapat na pondo sa PhilHealth, government hospitals, at sa Department of Health para po mabigyan ng libreng serbisyong medikal ang mga Pilipino. Ayon kay Senator Bam, magandang gawing libre ang lahat para hindi na kinakabahan ang ating mga kababayan kapag lumalapit sa government hospitals. Iginit po ni Senator Bam na malaking gaan ito para sa mga Pilipino dahil may tumatawag dahil hindi na nila kailangan mag-alala ukol sa gastusin sa hospital at pumila para sa financial assistance o guarantee letter mula po sa mga ahensya ng gobyerno at mga politiko. Maliban sa healthcare, sinabi po ni Aquino na dapat lagyan ng gobyerno ng sapat na pondo ang iba pang programa at serbisyo, gaya po ng edukasyon at tulong sa mahihirap na Pilipino. Anya, habang lumalaki po yung budget, dapat napupunta ito sa mga bagay na mahalaga sa tao. Nangako si Senator Bam na titiyaking sapat ang pondo para sa edukasyon sa pambansang budget, lalo na sa libreng kolehiyo na kanyang itatawid para sa siguradong trabaho para sa mga Pilipino. Mabuhay ka ba, Makino? Yes. Boy Santiago, magtrabaho Eto ka na. Oo, kasama po natin mula sa Pelco 1. Alam mo, Boy Santiago, pagka nandiyan yung mga taga-Pelco, kinakabahan ako lagi. Bakit mamimigay nga sila ng Doon mga ako papel. kinakabahan. Alam mo, kinakabahan ako para sa mga consumer. Lalo na yung mga nakakaligtaan nila magbayad. Ano pa hinihintay nyo? Hindi yan Baka tipid, kayo ah. sasalubong sa tricycle at hindi sila kuripot. 100 lang naman, Boy Santiago. Oo, correct. Oo. 6 na ref. May laman? Lagyan nyo. Lalagyan. 6 na TV, Boy Santiago. Sese lang kayo. Oo. puro may kata. Talagang hindi matipid, no? Bawat isa, 120 mil lang naman. Kita mo? Ang mag-aabono yung katabi ko. Bakit hindi? Hindi na. Makilala mo. Ang information officer po ng Pelco 1, etong maganda at masipag, mabait, Miss Madel Miranda. Good morning. Hello po, good morning po, Sir Perry and Sir Boy. Oh, Para kang natatakot sa katabi mo. Harmless na yan. Matuwa na yan. Nang yan ay makabalbalbaso yan. balo na rin gawa. Wawa. Tumingin ka doon sa bilog na buwan kasi yan ang camera. Yan ang magsasabi sa inyo na ikaw pala pumasok ngayon at hindi ka naglakwatsa. Okay? Trabaho. Sino kasama ni Madel? Wala naman So siyang tayo kawala. ngayon na meron kasama The Beauty and
The best. The best. Oh, kita mo. Oh, ISD and HRDO manager ng Nang Pelcoman. HRDO naman. HRD. D. Oh. Yan. Didiin mo yun. D. HRDD. Oh. Manager yan. Mataas din ang sweldo nito. Oo. Per annum kung yun ang sinusukat mo. Okay, game. Engineer Dan Galang, good morning. Good morning po, Sir Perry, Morning. Sir Boy. At sa lahat po ng mga nakikinig sa RW 95.1, lalong-lalo na po dun sa mga sakop po ng Pelcoman. Tingin ka doon sa camera. Magandang umaga po. Kumusta ka na? Namiss ka na Mabuting, Sir Perry. Alright. And last but not the least, Oh, Boss Santiago. dati Hohaisi. Ngayon. Alam mo ibig ngayon? sabihin sa Tagalog nun? Ano? Omikita. OIC. Okay. Ngayon, siya Ngayon, na. general manager na siya. Ng Galit sa kanya pa, Pelcoman. bunuan, no? Bakit? Sabihin mo, boy, siya, dami na problema ng GM, ha? Hindi, nakita yung galing niya nung OIC siya, kaya ginawa ng GM. Bakit? Ilan taon na ba yan sa Pelcoman? Hindi pa yata tinatatag yun, eh. Engineer na yun, eh. Oo. Tanungin mo, kausapin natin. Oo, si Engineer Alan David. Magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga po, Sir Boy at Sir Perry at sa mga member consumers ng ating kooperatiba na Pelcoman. Anyway, Ako ang masasabi ko, Boy Santiago, napaka-sensitive nito Bakit? sa trabaho niya. Oh, di ba kami nagkikita? Pag tinawagan ko, sasabi ko, engineer, may ganito ko, action agad. Oo, salamat ha, keep it up. Marami mga nagpapasalamat Yan sa ang inyo. Pelcoman. Okay. Madel, magtrabaho ka. Ano ang mga bayan na sakop ng Pelcoman? Bali, 6 po yung bayan na sinasakupan ng Pelcoman. Number 1. Arayat, Okay. Candaba, Mhm. Magalang, Okay. Mexico, Oo. San Luis, and Santa Ana po. Alin doon na may pinakamaraming consumer ang Pelcoman? Ang may pinakamaraming consumer po is Magalang po. Magalang. At doon kayo nag-opisina, Engineer David, sa Magalang pa? Hindi. may area office po doon pero dito sa may Santo Domingo, Mexico po yung head office. Ayun. So kayo, lagari kayo, ha? Napupuntahan niyo yung mga lugar na binabanggit natin. Apo, naikutan po natin, alam natin yung coverage area ng Pelcoman. Tanong ko, bakit malaki yung Magalang? Dadalawa pa kayo ron. Bakit may dalawa? Di ba? Nasolo nyo ba yung Magalang? Pelco 2, Mabalacat yun. Hindi, yung Magalang. Meron hong konting hawak coverage si Presco. Oh, Diba? okay. Pero minority yun. Apo, Tingin ko lang. majority nasa Pelcoman po yung mga baryo na nasasakupan. Okay. So, Pelco 1. Ano ibig sabihin ng AGMA 2025? Madel. Bali, yun po yung annual general membership assembly po ng Pelcoman. So, once a year ginaganap Yes ito? po. Every ganitong mga buwan? Not necessarily. Usually po February or April po. So, tama-tama lang kayo sa Yes. time frame nyo. Nakailang beses na po kayo nag-guest dito, Engineer David? Actually, pangalawa ho to. Ito, second time nyo second ngayon. time po. Sapagkat kayo ay second time dito, tumingala kayo sa langit, Trabaho ka muna. makikita nyo ang ating relos. Anong oras na po sa Pilipinas, Engineer David? Ang oras po sa buong Pilipinas ay 16 na minuto makalipas ang 9 ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela 1 magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid iboto nyo. Pamela 3 magbubukid go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo na boboto ako ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409.
Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan. Ngayon, Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Pangan, and Albert Lacandale. Asan siya? Ang ganda lalaki. Oh, gumanda na lang. Alan David muna siya ngayon. At yung mga tiga Pelco 1. Okay, game. Usapang Good news. annual. General Membership Assembly. Ay, dahil magtrabaho ka kasi nasanay na sanay ka na rito. I-announce mo, kailan ang simula netong pamimigay at ano ang dapat na ginawa. Baka mamaya, hindi naman kayo bayad, tapos naghahanap kayo At ng saka premyo. sino Hello. yung pwede? Yeah. Yan. Okay, game. Parang muna, maraming salamat po sa muling pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa Pelgawan para po makapag-invite sa ating mga member consumers na sakop po ng Pelgawan na nabanggit na po ni Model kanina yung mga 6 na bayan. Ang Annual General Membership Assembly po ng Pelgawan ay magaganap po sa April 6. So linggo po iyon. At ang start po ng registration, Sir Perry, ay 8 a.m. Pero yung mga maaga, dahil mas maaga naman po yung mga empleyado, pwede naman pong mas maaga sila ng konti doon dahil nakaredy naman po kami. Simultaneous ba to, Dan? Opo, Ibig sabihin, kung anong nagaganap sa Magalang, siya rin sa San Luis. At Tama saka po. sa Santa Ana. tama po. Oh, ito ba yung mapapanood via Video link or po. video link? Opo. Pero bawat isang bayan ay entitled sa tricycle. Tama po, Sir Perry. Ang galing ah. Bali po, yung venues po natin ay 5. Ang una po ay sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga, Aha. yung pong headquarters. Kaya ang in-invite po namin doon ay ang mga taga Santana at Mexico. Okay. Mayroon yung mga po, tiga Magalang, saan naman pupunta? sila po ay pupunta sa tinatawag na Salakot po, yung harap po ng munisipyo. Okay. Doon sa Paicho na tinatawag din. Kasama din po na ini-invite doon, maliban sa mga barangays po ng Magalang, ay ang mga taga Pandakaki, Sapang Maysa, Catres Settlement, sapagkat mas malapit po sila doon sa venue na yon. Accessible, no? Yung mga taga-Arayat naman po ay ini-invite namin doon po sa may Glorieta. Ang tawag po doon ay Glorieta Covered Court, pero nasa poblasyon po siya ng Arayat. Sosyal, Glorieta. Yung mga pa taga sila. Candaba naman po ay ini-invite namin na magpunta po sa Miss Earth Park na nasa Pasig po ng Candaba. At ang mga taga San Luis naman ay ini-invite po namin doon sa tinatawag na Dr. Emigdio Bondok Convention Center sa may Santo Tomas. Ito ba, San Engineer Luis. David, dapat alas 8 ng umaga nandun na sila lahat in place na? Actually, yun nga po, yung kahit mga alas 7, yung mga Earlier pipila, better. earlier better, para Okay. mauna sa pila. In-expect namin maraming magpaparegister. Pero yung mga empleyado namin, nasabi namin 8 o'clock start ng registration. Pero once na nandun na ho sila, they would open the registration. So, makakapagsimula kahit wala pang alas 8. Ayun, ang galing. Sino magsasalita para sa Pelco 1? Ikaw, tungkol doon sa may bago bang patakaran? Meron ba kayong pasasalamat na gagawin sa kanila? And in exchange, eto nga, yearly, namibigay kayo ng mga regalo. So, magsasalita din ho yung ating board president, yung ating mga boards, at ako, magsasalita rin. Pero mas detalyeng report ang gagawin ng ating financial, ng ating institutional, technical, at yung mga programs na kasama rin yung corporate planning. So, magre-report po sila sa accomplishment na ginawa ni Pelco 1 at sa mga future projects naman, sasabihin nila. May audience participation ba yan? Meron po. Pwede sila magtanong, pwede mag-alay na reklamo kung meron man. Ah, You're in public service and this is a public utility. Hindi pwede rito yung pusong mamon at saka yung pusong bulak. You have to be open, no? Ngayon, ang tanong ko ay ganire, papakain ka ba kasi birthday mo itong meron sa baba. Akit na Kasi mamaya. maaga pinapapunta na maaga. O, So, tapos? kailangan may almusal. Ganun mo yan? Di ba pwedeng kumain ka na muna bago ka pumunta ron? Baka mahilo ka, umiinom ka ng gamot. Ito talaga. Madel, sino qualified dito sa raffle? Ang qualified po sa raffle, yung po mga member consumers po ng Pelco 1 na nakapagbayad hanggang February 2025 bill. Dapat updated ang payment. Yes po, yung mga Ayun. walang utang po. Okay. Yung kontador ba dapat nakapangalan doon sa rightful winner? Yes po. Kasi may mga transient
May mga... Alam nangungupahan lang ako. Ako nagbabayad. Hindi, kung kanino nakapangalan yung metro, most Kung likely. nangungupahan po, pwede rin pong sumali. Basta't sila po yung mismo nagbabayad po dun sa inuupahan po nila. At kanino nakapangalan dapat yung metro ng inuupahan nila? Pwede po sa may-ari. Pero yung mga nangungupa, pwede po silang sumali. Galing okay. Siya may tangan-tangan na resibo eh. At siya nagbabayad. Okay, Dan. Kailan ang raffle? Mismong yung linggo? Opo, Sir Perry. Sa April 6 po, mag-start po ang raffle ng 2 p.m. Sir Perry, grab ko lang po yung pagkakataon para po mas malinaw. Kasi nabanggit po kanina yung mga qualified, no? Ang pangkabuhayan tricycles po, tsaka yung 12, tsaka yung 6 na rep at tsaka 6 na TV. Ang qualified po doon ay lahat po ng mga nakapagbayad ng hanggang February bill. Okay. So kahit po hindi kayo maghulog ng resibo, automatic na po na may entry na kayo. Once na bayad kayo. Kasi po computerization. Ngayon, natanong nyo po kanina kung halimbawa nangungupahan ka, okay lang po yun. Kasi as long as ikaw ang nagbabayad, ito lang po yung mga hindi pwede doon sa pangkabuhayan tricycles tsaka 6 na rep at 6 na TV. Yung pong nagtatrabaho sa Pelco 1 at mga directors nito. Lungkot naman ni Madel. Opo. At kung sakasakali, Qualified agad? sakasakali po, ikaw ay anak or manugang sa isang bahay na kung saan na-chamba na nanalo, hindi po qualified din iyon. Sino ang Kasi- qualified doon? Ang qualified lang po, yung mga, yun lahat ng mga nagbabayad kahit nangungupaan, at saka yung mga walang utang, provided hindi ka nga po director at empleyado ng Pelcoman. Sa mga ano naman po, may mga pagkakataon naman sila manalo, halimbawa sa minor prices po na tigwa 1,000. Matanong ko lang po kayo, Engineer Dan. Etong aking tanong para lang po doon sa mga Pilipino na tapong Kapampangan. May ligla po kay last 2 minutes. Ngayon din na nakatakan yan, kilkal dano re-resibo. Ay tong, digsuta namin po ito sulo. Ka pala bayad, mamayad na ka kasi kay April 6. Di na nakan tricycle Madela. No? Ngayon sila nagkukumahog. Yung mode of payment ninyo sa Pelco 1, moderno na ba yan? Pwede namang magbayad sa bangko, Online. Gcash or whatever it is. Opo. Lahat po ng mga modernong gamit ngayon sa pagbabayad ay okay po sa Pelco 1. Alright. May katayap po kami mga bangko, katayap din po yung SM, ay mga 7-Eleven through EasyPay, meron din po kami mga PBC centers. Basta lahat po ng posible na maging mode of payment po ay okay po. Engineer Alan David, saan nanggagaling ang ibinebenta niyong kuryente? So as of now ho, may kakontrata tayo sa yung Bachmann na isang geothermal, so renewable siya, malinis yung power na gine-generate niya. At the same time, katatapos lang ho nung pabidding namin para sa power supply, naka-forward na sa ERC for their approval. As of now, exposed po tayo sa spot market sa WSM. Wala kayong increase sa presyo ng kuryente as we speak today? Actually ho, ang presyo ngayon ng kuryente ni Pelco 1 is nasa 4 pesos 71. So Are you mababa siya. competitive Opo. with the other cooperatives? Yes po, mababa ho yung rate natin. So hindi sa kayo Pelco 1. pwede compare sa Spelapco, sa Angeles Electric, iba? Iba yung ho, sa kanila. kasi kumbaga si Pelco 1, ang mga electric co-ops, non-profit ho sila. Okay. Hindi gaya ng mga private, kahit paano meron silang recovery dyan sa kanilang mga investment. Sa atin ho talagang zero. Kung ano man yung binili natin kuryente, yun lang ipapasa natin kung magkano natin binili, pasa natin sa kanila. Ganong presyo. Walang markup. At gusto ko rin na ipagpatuloy nyo yung efficiency nyo pagdating sa service. At kumpleto na ba kayo ng gamit? Hindi na ba yung mukha nung bago ipanganak si Madel na naka-tricycle pa yung mga linemen, pagkatapos yung kanilang hagdanan sumasabit pa sa karsada. O sakali hindi Wala swertihin ho yun. sa tricycle, ano po, meron pa rin tsansa? May mga premyo pa bang iba? Mamaya mo itanong yan. Very technical ito, baka malimutan mo, maputulan ka na sila. Okay. So- Nag-i-improve po ba kayo ng inyong mga technical equipment at yung mga service ng mga crew? In terms of logistics natin, ay wala na ho yung mga tricycle tsaka yung mga owner type na kakarag-karag. Opo. At yung mga hagdanan na kawayan, wala na rin ho yun. So,
the co-op invested sa mga bagong sasakyan, sa mga trucks for better at saka fast mobility. At the same time, hindi lang sa mga logistics nag-prepare si Pelco One, including sa mga tao natin, nagpa-training tayo, continuous training to enhance their capability at yung kanilang trabaho maging standard po. So, hindi lang siya logistics, kumbaga investment din tayo sa tao. Oo, kasi kung may mga magagaling kang tao, pero yung equipment mo naman, kasi edad ni Boy Santiago, sorry ka. Diba? Naglalambiting ka pa sa kuryente para ka lang makaakyat sa poste. Ito po ang susunod kong tanong sa inyo. Engineer David, pasensya ka na, Dan, ha, kasi bibihira nating mahuli to. Mahal to, no? Lamang ng 500 yung sweldo niya. Kesa doon sa tayo, di ba? Okay. Pagka po may reklamo, si Juan de la Cruz, alam niyo naman ang mga tao, pag nag-brownout ngayon, galit sila. Wala pang 30 minutes yung brownout, no? Pinagagalitan na kayo. Worse, minumura pa kayo. Ang hindi nila alam, kung 100% ayaw nilang napuputuran ng ilaw o nagba-brownout, kayo 102%. Because Tama po yun. pera yun eh. Magtatapong ka ng pera. Ilan po ba consumer ng Pelco One? As of now, nasa 130,000 consumers na ho. Kumikita na po kayo ron? Nagsasurvive ho. Sabi ko nga, non-profit si Pelco One, so hindi natin masasabing kumikita. Pero Ibinabalik, nagkakaroon tayo ng oo. savings. So, umiikot lang yan, no? Kaya po. Aha. Kumbaga, nagkakaroon ng pera si Pelco One dahil sa mga savings. Kumbaga, hindi tayo gastador kung ano lang yung dapat. At yung mga procurement Hindi kayo natin talaga. bumibiyay abroad, sinacharge nyo sa cooperative. Wala ho yun. Ilan ba director nyo? Bawat bayan merong isa? So, 6 po yan. 6 na bayan na sakop ni Pelco One. So, 6 po yung director Pag natin. tinanong kita ngayon, alam mo yung mga pangalan nila? Siyempre po. Sige, simulan natin sa Magalang. Sa Magalang. So, nandun ho yung ating, doon galing yung ating presidente na Opo. si Darius Cunanan. Okay. Then, sa Arayat, si Rodrigo Santiago. Oh, papi! Kamag-anak! Malamang. Tapos, better Santiago yun siguro. So, Tapos, Magalang din, Candaba, Elizabeth Sevilla. Santa Ana is Director Rosel Sigua. Then, sa Mexico is Emmanuel Manalo. San Luis. San Luis, Director Renrex Sagum. Ang So, galing, 6 po sila. Papi. Ano yun ni Mayor J? Pamangkin. Kamag-anak, siyempre. Pinsan. Alright. O, papi, yung kapitbahay mo, baka namang gusto niya na mag-time check. Oo. Papiliin mo, Tagalog, Kapampangan, Badel, Ilocano, Bisaya. anong oras na sa Pilipinas? Ang oras po natin ngayon is alas 9:30. Nanay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nanay, king kasakitan, ikaing tunay mamyelingan. Nanay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa Balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station, along Gapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday! Mula po sa Laos Group, birthday ngayon ni Sarah Jane Lopez ng LGHI San Fernando. Carlo Aclan ng LGHI Procurement San Fernando. Aris Villanueva ng Ford Clark. Alvin Atagoy ng Ford Isabela. Blessy Ramos ng Geely Pampanga. Kasama si Gerard Pucanan ng Carward Tarlac. Happy birthday! Si President Enrique Baking ng Dabsu, birthday ngayon. Okay. President Dykes, happy birthday! Kasama si Rowena Cancil ng Ramar. Happy birthday! Yun po kasama ng nanay ko na nag-assemble sa akin. Patay na rin po, Javier Cese Pangan Sr. Birthday po ngayon ng tatay ko. Kung wala yung tatay ko, di wala kayong Perry Pangan ngayon. At yung aking paboritong apo sa Singapore, si Yayay. Happy birthday, darling. I love you.
At yung mga may birthday po ngayon, baka hindi nyo pa nalalaman na nag-birthday din po si Engineer Alan David. Kailan po birthday nyo, Engineer? March 6 po. March 6. Hindi pa po late kasi wala pang 1 month. So kung ito po yung promo, hindi pa po nag-expire. Madel, kailan ang birthday mo? November 9 po. Ba, matagal-tagal pa. Yung anak mo? May 27. Yun, mas malapit yun. Apo. Yung tatay ng anak mo? August 26. Parang hindi ka pa sigurado. 25. Dan, kailan ang birthday mo? December 3 po. Alright, so manawagan tayo ngayon. Meron pa may birthday. Okay. Rosel Hizon, happy birthday. Galing kay Ringo Limho. Ay, Say Rivera, kung nakikinig ka, i-text mo uli yung inyong dedication at saka yung bati. Okay, so ulitin po natin ang petsa, anong meron, what to expect, sino pwedeng dadalo. Sino po sa inyong tatlong pwedeng magkwento? Game, Dan. Apo. April 6 po yung agma natin. Tapos, para po magkaroon naman ng motivation o inspiration, dahil ang gusto po natin dito ay maraming dumalo para po makapakinig ng mga report sa aspetong institutional, financial at saka po technical. Ang ginawa po namin, maliban dun sa mga nabanggit kanina na pangkabuhayan, tricycle, rep at saka TV, naglaan din po kami ng mga alaga. Katulad po nung 1,000 na minor prize po. Yun po ay computerized ang pagrarapol. Makaka-receive lang po sila ng text na sila ay nanalo. Pero hindi po makukuha sa araw na yon. Kailangan po munang makita nila yung anunsyo kung kailan po sila pupunta sapagkat marami po yon, Sir Perry. Pero yung mga 10,000 naman po na ipaparapol namin during AGMA. Yung isa po, mag-i-start po sila ng mga 2 p.m. po yung raffle may makakakuha po ng mga 9 or 10 bawat bayan na tig 10,000. Kaya lang po, mahigpit po yung patakaran natin dito. Kailangan, kung sino yung nakapangalan at nagparehistro at nandun mismo nung nagrarapol. Oh. Within the count of 10 po. Kapag wala ka sa anumang dahilan, hindi po ibibigay yung 10,000 na yan. Yan po ay special kasi. Ang reason po namin doon ay para mayroon pong matira na nakikinig habang habang kami po ay nagre-report. And then, mayroon din po na mag-i-start ng alas 8, as early as 8 po, pwedeng magparapol na po ang Pelcowan ng tigpa 5,000 naman. Okay, so no face, no price. Ganun lang yan. Sa 10,000. Sa 10,000. You better be there. Ako ka Mimi. Anong Mimi kayo bilisan nyo? Kasi apuluya mo, dapat bagalan din Edwin David. Alan David yung bilang. O tarago, mamirapal ya, papi, bala mga sa ambulansya. Yung medyo mabagal na parang Kuya Cesar, papi. Okay? Halimbawa, Boy Santiago, winner ng 10,000 pesos. Is he here? Okay? Tapos yung bilang. Alin guli sa kaya kanita. Chuko kede! Ano ang chugatan dulo na ng gym? Start na po yun kapag nagpaiwatig man lang siya. Nandun na siya? Opo. Kasi nakakalat po yung mga Pelcowan employees. Magkaroon lang ng paiwatig na nandun siya. Stop na yun. Alam na. Okay na po yan. Okay na Magparamdam kayo agad. Hindi naman po yung 10 counts kailangan ka makapunta dun sa nagbibigay. Hindi po. Kasi nung albaw, sinumot siya kay Boy Santiago. I'm here, ana. Sagli, mga paliko. Okay na po yan. Okay na po yan. May excite Okay. Wag lang po yung sasabihin niya kasi nasa share ko kanina kaya wala yan. Okay. Hindi po namin tatanggapin. Alright. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa Ano atin. pa ba gusto nyo ipaabot sa ating meron mga pa ba kayong consumer? gustong ipaalam sa mga membro? Engineer Alan David. Anyway, muli po, inaanyayahan po namin ang aming mga member consumers na dumalo sa AGMA 2025 sa April 6. Magpa-register ho kayo na maaga at alamin kung ano yung mga na-accomplish at ang mga future project ni Pelcowan para sa inyo at para sa mga miyembro. Salamat po, Alam Amadel. nyo, dahil regular yan, alam na this ng mga tao, ng mga consumer, no? Naasahan na yan, papi. Kaya sila dapat nagbabayad kayo, ha? Okay, Amadel. Amadel. Thank you. Ano pa? Yun Ay, po. nagpapa-shout out. Yung binanggit natin kanina, Sigawan nyo na. Ano sinabi, papi? Shout out o shout up? Shout out, sabi niya. Shout out. Okay. Okay. Ano pangalan? Ayan na yun. Jive. JB Ginto po. JB. Shout out to Sir JB. JB! Ano apelyido nun? Ginto. Palagay ko matino yun. Meron ko si kasama dito, Ginto, pero Tanso. Ginto. Santiago ang apelyido sa nanay. Tatay. Boy Ginto. JB Ginto. Yeah. Okay po. Maraming salamat, Madel.
Dan, thank you, Dan. ha? Okay, Thank sa you. ulitin. Thank you po. Alright. Maraming salamat po. Okay, sila po yung mga taga Pelco 1, ang kanilang mga pangalan. Engineer Alan David, ang kanilang GM. Si Danilo T. Galang, ISD and HRDD Manager. At syempre si Madel P. Miranda, Information Officer. Mabuhay po kayo. Ito naman po Thank hindi you, galing thank sa Pelco 1. Oh, saan galing naman sa galing? Angeles Electric Alam ko yan, Corporation. notice of service interruption yan. Okay, game. Oo. Ingat, Sige, ingat. okay. Sige Oo, po, sige, game, sige. game po, habang nagsasalita sige tayo. po. Dito ka, GM, para makasama kita. Oh, makuha ito ng araw po picture. na Sabado, Abril Okay. 5. Ang apektado lugar po, yung Okay. Henry Street, bahagi ng Via Roma Street, Villa Angela Subdivision, Barangay Santo Domingo. Meron po nga ayusing poster yan dyan sa may Henry Street, Villa Angela Subdivision, Santo Domingo. Ito ho ay galing sa Angeles Electric Corporation. Baka hindi man po matapos yung oras. Maayos yan. Alas 5 ng umaga Huwag mo hanggang na alas pakialaman 9. yun. Baka mamaya, kunin pa kitang lineman. Bakit Magal- ikaw lang mami ganyan? Magaling ang ito, Angeles Electric. portion of Villa Teresa, Barangay Kutkut, Lisa, Yolanda, Mariorita, Marisa Drives, portion ng Teresa Avenue, and Flora Avenue, and Aurora Drive. 5 in the morning until 10. April 5, Saturday po yan, okay? Merong gagawin kasing rehabilitation. Ay, papi, papasukin mo na isang bisita natin Oo. habang ako'y dumadaldal dito, ha? Ito po kung sinasabi ni papi, ang efficiency ng Angeles Electric Corporation is beyond question. Papasukin mo na, papi. Oo. Patawag mo na. Tinawag Baka na. mamaya, baka uwi sila na hindi mo alam. Yes. Angeles Electric Corporation. Ito po ay April 5, Saturday. Papi, Okay. yung mga bati mo dyan, o kaya yung mga balita. Oh, kung sila meron ka. Jonard. Jonard Aquino. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya, pareho yung basingil. Ang poreng rating Pelco 1 and Pelco 2. Ayun. Alam mo Si ba, Yam Mr. Jen Chago? Gonzales. Ito pa lang si President Agnes VST de Banadera. Tika bisita oleme, kalbuya. Presidente, birthday pala. Ngayon. At siyempre, si CGMA, birthday din, sa 5. Sige po. Mula sa Pampanga Okay. Press Club. At ang Pangulo ng Clark International Airport Corporation, si President Jojit Alcazar. Yun. Papasukin mo nga yung nakayelo na yun. Ako gumising din, nahanap ko yan eh. Ha? Ako po ang kriminal. Pasiperipangan po ako. Okay. Good morning. Ito, Papi Kernel pa lang to, kilala ko na eh. Ganon? Sikat ito, very colorful. Malaki ang pakinabang ng Philippine National Police at ng mamamayang Pilipino sa taon to. Alam mo, isang pangarap ko para sa kanya, Boy Santiago? Ano? Ginusto ko mag-chief ng PNP. Kaso alam niyo po, last 2 minutes na lang, nandun na po siya. But you know, sometimes pag hindi para sa'yo, hindi ibibigay. Yung pala, ito gagawing nominee ng party list. Malay mo, para dito talaga siya. Depende, papi. Baka pahabuli ko ng senador yan. Muntik lang. Di ba? Sa Pilipinas, hindi naman mahirap humabol ng senador. Kumanta-kanta ka lang, senador ka. Ganun ito na. hindi. Ganun na kasimple. Eto, hindi lang kanta yung alam. You know, Kasi naging general ka, di magaling ka. hindi lang yun, papi. Marunong siyang sumunod sa batas. Ito sa lang ibig sabihin. Okay, pakilala mo na, papi. Kasama po natin yung first nominee ng United Frontliners. Isa pong makikita nyo sa balota to. Yan, pagdating po ng May 12. Unahin natin yung first nominee, Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Perry, Kuya Boy, at sa lahat po ng ating Andito po yung mga Facebook natin. taga-subaybay, taga-kinig ng ating programang Talakayan. Tama Oo, po. yun. Yeah. Oo. At Papi, kasama rin natin. Bago yun, ito kailangan talaga natin. Sakripisyo at dedikasyon ang alay sa bayan. Oo. Ibig sabihin, magtatrabaho. Hindi maghahanap buhay. Okay? Hindi mangunguntra. Servisyo agad sigurado. Hindi mangungontranda, kundi ko-kontra doon sa mga hindi tama. Kaya nga may ganun eh. Yung kasama niya, papi. Yung campaign manager po ng United Frontliners, si Doc Edwin Maniti. Good morning po, Doc. Magandang umaga po, Kuya Boy at saka Kuya
Perry, sa napakagandang programa po ninyo ng talakayan. Maya pa maabak po kay Kongan. Makiramdam kay Kong Bale. Tiga saan po ang Maniti? Angeles City po. Oh, okay. Parang may motor shop yung mga Maniti eh. Sabas. Diyan king mabalakat karakala Maniti. Inano ko. Di Atty. Maniti. Oh, kita mo? Cesar. Cesar. Oh, balo mo. Okay. Pag-usapan natin, ano po ba ang advocacy, General, ng United Frontliners Party List? Yan, Sir Perry. Gusto ko pong ipakilala muna kung ano po yung United Frontliners. Ito po ay pinagsama-samang mga frontliners sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, mapa nasa gobyerno yan or nasa private sector po. Kagaya po ng sektor ng healthcare, yung health sector, security sector, mga transport sector po natin, mga nasa laylayan, mga nasa palengke, lansangan, mga nasa mga food services, manufacturing, at malawak po. Kaya nga ang tawag natin po dito ay United Frontliners. So yan po, yung United Frontliners, 113 sa Balota. Ano ba ang mga adhikain natin? Siyempre, lagi po nating, alam naman natin na ang buhay at ginagawa ng ating mga frontliners ay sakripisyo at serbisyo ang laging ginagawa alay sa ating mga kapwa Pilipino. At yun po ang nakakarami sa Pilipino, General. Yes, sir. Yung mga manggagawa na minsan ginagamit lang sa politika, pero sa totoong buhay, o balansihin ninyo, for example, mas mabilis tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sa pagtaas na sahod. Yan. At ang problema pa dyan, mas mabilis magkaanak ang Pilipino na hindi na binibilang kung ilan na, kundi nakakarami sila. Ay papi, parang photo gallery ng mga artista. Magandang umaga sa aming Pangulo, si Ginoong Paul Laus. Napanaginipan ko na ito, naamoy ko. Kaibigan ni General. Yes, sir. Okay. So, yun po, mga adhikain natin para naman maproteksyonan natin, mabigyang halaga ang lahat ng mga frontliners natin na nagbibigay serbisyo at sakripisyo araw-araw sa kapwa Pilipino. Ay una yung kanilang moral and welfare, kondisyon po ng mga trabaho nila, yung maayos ang sahod nila, at of course yung lagi kong naririnig na reklamo pa ng ibang kaninang maaga-maaga nung nag-jog walk ako dito sa area ninyo, nakita ko po yung mga security guards natin. Opo. At nung nakausap ko sila, laging reklamo nila yung medyo mababa ang sahod. Tapos yung oras ng kanilang trabaho ay sobra-sobra minsan. Palagi may overtime, underpaid pa. Yun po yung mga titignan natin. Opo. At hindi lamang po sa mga security guards, yung mga tindera, mga toda drivers sa palengke, sa laylayan, wala po silang automatic na insurance policy. Nakakalungkot kasi araw-araw nandun yung panganib ng buhay nila at walang komprehensibong healthcare program. Alright, babalikan natin ang inyong mga hadikain, iba pang mga bagay, pero dito po sa amin sa Palatuntunang Talakayan, Congressman, pinapagtrabaho na po namin bilang public servant ang mga gustong mahalal. Tumingin nga po kayo sa relos. Makikita nyo sa langit. Anong oras na po sa Pilipinas? General, anong oras na po? 9:46. Tama ba yun? Ng umaga? Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbabago't lakas. At na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news!
Joe's Kabalen. Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Pangan, Albert Lacanlalet, mga panauhin po natin mula sa United Frontliners. Ito po yung, hindi po yung mga pangalan ng guest natin ang isusulat. O hindi, mag-emphasize ka na lang, 113. 113. Alam niyo kaya ako pinapakita, ang galing ni Popong, no? Yung kanilang printing siya. Ito kasi, alam nyo, ito po, back to back po ito. Pagka kayo'y nakakawa ng ganito, huwag nyo pong itatapon. Why? Para pagka nando na, si sermon niya, checkin natin Si yung kanyang 113. scorecard. Pag si 113 nando na, ito scorecard niya. Tapos i-check natin, alin na ba dyan ang natupad, alin na ang gagawin niya pa, for the next 3 years. Number 2. Ano nakalagay sa baba, Boy Santiago? May kalendaryo. See? At saka recyclable po yan. Environment friendly. Teka lang po muna. Sarap-sarap na ng buhay nyo nung kayo ay pulis. Tama. Supposed to be relax na kayo ngayon. Paano po pumasok sa utak nyo? Ba't pa kayo napasok dito? Alam mo, Kuya Perry, wala talaga sa utak ko, hindi rin ako preparado na tumakbo sa politiko. Wala nga akong nirehistro or pina-credit na kwan eh. Noong middle of last year, 5 party list po ang lumapit sa akin at hinihikayat po ako na maging nominee nila. Actually, pang-anim po ito. Okay. So parang nagdalawang isip ako. Kasi ang sinabi kong exact words sa aking mensahe nung ako ay nag-retire, that my service to the Filipino people ends when my life ends. Yun po yung exact words ko. Pero may TV programs po tayo. Yung Sumbong Nyo Aksyon Agad na napakarami pong natutulungan, nagsusumbong natin mga kababayan. Minomonitor ko yan. Opo. Meron din po tayong Wonderful Pinas, our genuine patriotism of show of love to our country. Yun na lang, sobra-sobra ng public service eh. Pero may mga lumapit po sa atin, kinausap tayo. Meron pa pong itong mga to, sila pa yung nagpalista sa akin na isinama para tumakbong senador. Sabi ko, lalo na yung senador, anong kuwan ko? Wala po, hindi po kasi tayo handa. Pero, siguro experience-wise. Huwag kayo magsasalita ng patapos. Marami po yung mga nagbabalak, hindi natutuloy, pero calling po yan. Salamat Kamukha po. ngayon. Yeah. Kaya kayo naririto, dahil sabi ng boss ko, umayos ang mga botante. Panahon na po. Yeah. Let us be politically Tama. matured, politically correct, and most of all, chance nyo na to para patunayan sa mamamayang nasa mundo na tayo mga Pilipino hindi pa rin kinakalawang sa pagpipili ng tamang kandidato. Wait, there's more, Papi. Papi. Kung ako'y Summer OFW, na yun. Nakikita mo to? Hindi po ito photo gallery ng mga artista. Kundi talaga nagkataon lang po, guwapo. Papi, sorry, hindi ka pwede rito. Dito ka siguro sa Among the Many. Hindi, ando na nga ako sa 113 eh. Okay. Saan mo pa hanapin yan? Wala pong kapangalan to, I hope. 113. Mas marami yung picture dito. Yung totoong at organic na mga miyembro ng party list. Itong si Albert Martinez talaga nagpagwapo pa para sa inyo. Alam mo kung bakit, Papi? Bakit? Yung buhok niya, pinaayos niya pa kay Vicky Bello o sa mo. Halimbawa po ako, OFW, may pag-asa ba ako? Meron ba ako inaasahan sa frontliners? Alam niyo po, hindi pa po tayo tumatakbo. Wala pa sa isip natin. Ay 7 years na po tayo naglilingkod sa mga OFW. Meron po tayong nilunsad ng panahon po ito na Chief PNP, ang ating mahal na Senator Bato, yung Global PCR, na kung saan ay inabot po natin sila. Pinuntahan po natin sila at pakinggan ang kanilang mahinaing. Naging conduit po tayo, naging kumbaga bridge po tayo para sila ay ilapit sa iba't ibang ahensya ng ating lipunan na kung saan nandun yung kailangan nila. Lalong-lalo na po yung mga
kaanak nila, pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Misa kasi pag uwi ng mga yan wala na parang hindi umasenso, no? Yes po. Kaya dapat kailangan yung reintegration program nila, dapat yung upskilling ay tuloy-tuloy para kung ano yung ginagawa nilang trabaho doon ay pagbalik dito ay madagdagan pa ang kanilang skills para magamit pa nila dito. At siyempre, yung paghahanda po ng ating gobyerno mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay dapat nakahanda rin para bigyan sila ng trabaho. Kasi, Congressman, yun po. alam nyo, habang ako'y nakikinig sa inyo, pumipikit ako para kayo naririnig na nagpe-privilege speech sa Congress. Ha? Hindi kayo kasama doon sa Committee on Silence. Nakaupo lang, tapos nagtatanong lang kailan daw magbibigay. Eh, mga tipong ganun. Ito po bang mga party list? Saan nyo po makikita yan sa balota? Ito po ba yung nasa likod? Nasa likod po yan, pero isang pahina lang po naman yung mga party list eh. Hanapin lang kaagad yung maliit na tuldok na may numerong 113. Para hindi kayo Yun. malito, unahin nyo yun. Unahin. Kasi maraming pagpipilian sa harap eh. Yes. Tama po. Tama po. Napakaganda pong suhestyon yun. Di ba? Yes, Unahin sir. nyo. Para hindi nyo makalimutan. Kung kasing edad nyo si Boy Santiago na mag-80 na, baka mamaya, ano nga pangalan nung inahanap? Ay, hindi, nyo? nakalista na yung aking. Kaya nga, inahanap niya yung seremonya. Wala doon. Ang Walang seremonya po doon. Ang seremonya Wala. magaganap pagkasusumpa na siya. Sino po second nominee niyo? Ang second nominee po natin ay mula pa sa Visayas region na si Doc Mitch Ortiz, na siya po ang nagre-represent din ng civil society na kasama ni Ginoong Albert Martinez, ang ating idolo, bilang Secretary General po natin. Okay. So, from the civil society po yon. Parang nahalata ko lang po. Bawal ang pangit sa United Frontliners. Papi, mga gwapo may pinag-aralan at nakahandang magsilbi sa bayan. Yun ang pinakamaigi. Kamukha sinabi ko kanina, dapat sa sermonya, enjoy nila sa pension niya, enjoy nila sa papasyal-pasyal. Pwede po ba din yung mga pangit na sumali sa inyong... Pantay-pantay po, wala po tayong pinipili at saka wala namang pangit nasa tao po yun kung ano yung the beauties and the highs of pero the beholder. pangit na ugali. Ugali. Umayos na kayo! Yun. Wala nang Yung time! pangit ang intensyon, pangit ang ugali, bawal Dr. po doon. Maniti, saan lugar na po kayo nakaikot? Kasi alam nyo naman yan, the more the merrier. Tapos itatanong ko kay Congressman, kung ilan ba ang kailangan boto para sa isang nominee? Okay, saan na po kayo nakaikot? Kami po ay nakaikot na sa buong Pilipinas at international pa sa iba't ibang panig ng mundo. Kung nasaan merong Pilipino, naikot na po namin. At ang kailangan lahong boto para sa manalo ang isang party list ay 2% ng total votes. Okay. So, nakahanda na po kayo para riyan? Yes po. Handang-handa po. General, babalik ka uli dito kasi yung mga nakalagay dito sa listahan mo, hindi kakayanin. Sisingilin. Hindi lang, tsaka hindi kakayanin sa 3 taon. So, dapat mayroong continuity program, no? Kasi kamukha ng mga isusulong ninyo, pagpapabuti ng kondisyon na trabaho at makatarungang sahod. Paisipin nyo, yung gwardiya na binanggit nyo kanina, kawawa naman, konti na sweldo, 12 hours ang trabaho, Yes, sir. misa wala pang day off, tas kinakalimutang i-remit Di yung lang yun. kanilang SSS. Yung mga driver sa kalsada. Yes, mga frontliners importante, natin. Etong proteksyong panlipunan, alam na alam nyo to dahil kayo matagal na nagsilbi sa bayan bilang pulis. Yung maayos na labor code, kailangan. Yung kumakanta po ba kayo? Minsan po, doon lang sa tabi-tabi. Singer ho ito, sir. Singer. Sige, General, kakailanganin natin yan. mga SMEs natin. Mga Ano muna yung negosyante. SME? Sabihin mo. Ito mga medium Na small. enterprises. Yes. Okay. Opo. May mga programa rin kayo para sa kanila? Considered pa rin po sila ng mga frontliners kasi Oo. sila po yung mga nagbebenta ng mga pagkain, Mga medical negosyanteng equipment. maliliit. Opo. Oo. Kailangan mabigyan din po natin sila ng sapat na seguridad, lalong-lalo na proteksyon laban sa mga yung bureaucratic red tape Yun ang nagnenegosyo na nga, hinaharas pa sila. Ay, Congressman, or kung ano. Napakasikat nyo na. O si Alex Del Rosario, iboboto yung party list ninyo. Wag ako, ha? Vincent Tanglao. Oo. Ay, sikat si sermonya, pero wag siya. Invalid yun. 113. 113 po. Kung meron kayo alam na 111, 112, 113, siya na yon. Oy, Vincent, okay daw, sabi ni Popong Salas.
Ay, si Raul Licop Aquino, Papi, nakamonitor din. Oo. Nakarami na kayo si- Sabi naman ni Ray Bravo, kumusta po at maraming salamat doon sa mga pulis ng San Simon. Sila tumulong sa aksidente. Police Captain Aldrin Soliman, Frontliners, Police eh. Master Sergeant J.R. De La Cruz, Pa rin yan, no? Police Master Sergeant Rio Basilio. Kayo po ba may asawa, Congressman? Siyempre naman po. Ano pangalan po ng Mrs. Sarmonia? Siyempre, Cherry Pie. Cherry Pie. Yeah. Lino, taga dito po sa Pampanga yung tatay niya. Ganun na. So, bali dalawa ang Mrs. Sarmonia sa buhay niya. Yung nanay niya, saka si Cherry Pie. Para maliwanag. Ilan po anak ni Cherry Pie? 3 po. Malalaki na po siguro yun. yan. 2 na pong may asawa at saka yung bunso po ay doktora na rin po. So, ilang taon na po yung apo nyo? Magta-3 taon na po yung apo ko. Isa Yun pa na- lang po. Yun ang trophy nyo. Yes, Oo. talaga. Lalaki nga, po. After election, nakabook na kaagad ako na pupuntahan yung apo ko eh. Alam nyo kasi kung bakit. You deserve it. Para ma-recharge kayo. Yes. Para pagbalik nyo sa Pilipinas at July 1 na, you hit the ground Yan, running, yan talaga. so to speak. Opo. Relax kayo, mag-charge. Maraming salamat sa pagdalaw nyo. Kinakapos tayo ng oras. Pero ulitin natin ulit ito. Siya magbabasa ng Food for the Soul. Kasi mas kapanipaniwala siya. Yung Congressman, ating yung dasal. nasa ilalim po. Makikita nyo dyan, 4:15, tapos Food for the Soul. Yung dasal po. Okay, Food for the Soul, Diyos Ama, tulungan mo po kaming magamit ang mga talento na iyong ibinigay upang makita ng iba ang inyong pagkilos sa aming buhay. Amen. Dr. Edwin Maniti, ikaw ba ay marunong ng Kapampangan? Ayo po. Sige, talalam na nitong Food for the Soul na Basa binasa ni Congressman, Amanong Kapampangan. Nakikita niyo po? Ano po sinasabi diyan? Igpami, Dahil na. sopan nyo kaya po. Okay. Ay. Kaya mo muna siya magdasal. Oo, okay. Okay. Meron pong amano diyan, Amanong Kapampangan sa ilalim nung dasal. Nakikita niyo po? Okay, sa ilalim. Kapampangan yan. Oo. Ayan, Yung ayan, Kapampangan ayan. word. Okay. Gunam-gunaman. Yan, Alright. gunam-gunaman. Gunam-gunaman. Ay, ang alam mo yung ibig sabihin niya, ta-translate ko yun, ha? Tamo gunam-gunaman, Congressman ni Rodel Sermonio. Malapit na. Pilanan tud-tud. Okay. Maraming salamat, Popong, sa pagdala mo rito. Boss, maraming salamat sa pagbibigay pagkakataon. Doc, good luck po, ha? Okay. Alam niyo po, pagdating sa party lists, kailangan talaga maingay. Kailangan talaga pinaglalaban yung kanilang mga kausa. Mabuhay po kayo. Papi, sino na sa technical department? CJ Bondok. Sino naging bisita natin? Yung 3-on-3. Sunday na yan, ha? Finals na. Nang alin? Dito sa region. Yung alin nga? 3-on-3 nga. Ano, ibig sabihin ng 3-on-3? Di ba 9 yun? Basketball yan. Ayun, para maliwanag. Ididetalya natin along the way bago mag-Sunday. Sige, very Okay. good. Sino na technical department po, Papi? CJ Bondok. At sino naging bisita natin prior kay Congressman Sermonia? Ay si Engineer Alan David ng Pelco 1, si Danilo Galang, and Madel Miranda. At lagi ko po sinasabi sa ating lahat, think well, speak well, and please do well. Bye. You are a